Hi guys! Welcome back to my YouTube channel again. So, eto na naman tayo, gagawa na naman tayo ng isa pang masarap na dish. So, basically, this one talaga, pinag-aralan ko siya ng ilang beses ko siyang niluto. Kasi nga, ang hirap pong i-crispy. Then I realized, all this time, I've been doing something wrong. So, today, papakita ko sa inyo paano ba ma-achieve yung very crispy and juicy na lechon pork belly. Crispy skin and yung pinaka-meat niya is juicy and malambot. Start tayo! So, the best way to achieve yung crispy talaga na pork belly is, ayan, so sa gabi, mas maganda kasi na i-drain nyo na siya sa paper towel like that, no? So, nakabaligtad siya na ganyan, drain nyo na siya, okay? So, ngayon, ang gagawin natin is, score natin tong mga to. So, ayan. So, score nyo muna yung mga, gawin yung diagonal yung mga yan. Yan, maghiwag-hiwa lang kayo. But not all the way, ah. Kasi gusto ko maglagay ng lemongrass this time eh. Magsisiksik ako ng bawang and lemongrass and konting seasoning sa mga meats para mas masarap. Yan. Okay? So, yan. Okay. So, next step, dahil napunasan ko na nga siya, tusok-tusukin niyo muna to ng kutsilyo, ganyan. Yung balat. No? So, by the way, sa gabi nga pala, I forgot to mention. So, kagabi, nilagyan ko na to ng salt. Pinahiran ko na siya ng rock salt or iodized salt, it's okay. Kasi parang mas ma-drain niya yung moisture dito sa skin. Parang mas ma-achieve niyo yung crispiness talaga niyan. So, kung meron ka nung parang gadget na ginagamit, para siyang bilog, ang pierce ng skin, meron din nabibili niyan online. So, itong skin part na to, maglalagay ako ng onting salt lang, onting-onti lang. And then, konting pepper pa. Yan. Lagay tayo ng onting seasoning. Dito lang sa balat, sa laman lang. Laman part lang. Okay? Para lang mas malasa yung loob niya. Okay? So, lagay ko muna siya ng paganyan kasi lalagyan ko kasi, sisiksikan ko kasi ito ng mga ganyan, lemongrass. Yan. Masarap yan kasi yung aroma niya, yan ang magpapasarap ng lasa dyan. Alam mo, pag bumili ka ng lechon belly na yung mga buo, di ba marami ka nakikita ng mga nakalagay ng mga aromatics sa loob. No? Kung may onion kasi baka magtubig yan. So, gaganyanin lang natin. Okay. Pwede mo na siyang baligtarin. Yan. So, from here, pupunasan ko pa ulit yan. Kailangan tuyong-tuyo talaga siya. Okay? And then, pinakalas, maglalagay ako ng salt, papahiran ko siya. Konti lang kasi umaalat din eh. Yung una kong gawa nito, my God, sobrang alat. Kasi nga yung salt, syempre, nag-absorb masyado dun sa skin. So, ito, banayad lang ito, itong salt na ito. Para lang talagang dry na dry yung skin niya. Okay? So, from here, babalutan ko siya ng foil. Bakit? Kasi itong foil na to, mas magbibigay siya ng tenderness habang naluluto niya. Yung init ba, hindi siya bigla. Kasi mas makukulob niya yung pinaka-pork mo. So, ang mangyayari, yung pinakalaman ng pork mo is mas malambot, mas juicy. Hindi siya masyadong magdi-drip. 'Di ba? Yung pinaka-juice niya, pinaka-fats niya, hindi masyadong magdi-drip doon sa loob ng oven mo. So, yan yung purpose bakit ko siya binabalot ng foil. So, ayan na. Lalagay na natin dito yan sa loob ng ating air fryer. Okay. So, ayan. So, lagay mo na siya dyan. Na-preheat na rin yung air fryer. No? So, una muna, dapat mababa yung temperature. For the first hour, lalagay ko muna siya sa 140 degrees Fahrenheit. Diyan muna siya. And then, na-adjust natin siya sa second hour, tataasan natin. Hanggang sa, before mag 3 hours to 2.5 hours, tsaka ako i-increase uli ng heat para mag-crispy yung balat. So, ayan. So, ito yung ating first pahid ng ating oil. Yan. So, ito yung isa sa mga ways para mag-crispy yung balat niya. Pahiran nyo ng oil, yung labas. Ito yung first hour na 140 degrees. Okay, now, itataas na natin siya sa 160 degrees for another hour. So, since yung ating pork belly is lalagay natin dito sa ating bilao na merong dahon ng saging, so gusto ko maging very traditional siya. Maglalagay ako ng iba pang items like ito yung bangus,
na stuffed bangus, ihawin natin. Mamimitas ako doon sa aking farm ng mga gulay. So, ayan, start na natin itong ating whole bangus na inihaw. Timplahan natin itong stuffing natin. So, itong stuffing na to is composed of ginger, onion, garlic, and of course, tomatoes. So, lagyan natin ng konting salt. And then, lalagyan natin siya nitong ating sili. Nakadali lang nito. Kasi ito natin yung madali lang gawin, di ba? Yan. So, mix-mix mo lang. So, ito yung stuffing natin for the bangus. Inihaw. So, itong ating bangus na buo, syempre, kailangan season mo pa rin siya, no? Salt, pepper. Okay, a little bit of seasoning. Sa likod din, gusto ko para may lasa pa rin yung pinakalabas. A bit, salt, pepper. Okay, seasoning ulit. Okay, ngayon, babalutin na natin siya. Lalagyan na natin itong ating palaman. Ito yung lalagay natin mamaya sa ihawan sa labas. Oh, sorry. So, fold mo siya. Ganyan lang. Fold mo. Make sure secured. Foil. So, doblehin natin ito para yung katas is talagang masecure sa loob. At pwede natin siyang baliktarin mamaya dun sa ihawan. Ayan, yung daming sili. So, mangunguha tayo ng mga fresh vegetables here. So, makita nyo, ang dami-dami ko ng sili. Kailangan na i-harvest. Tulungan nyo ako mag-harvest. Sobrang dami nito. So, since meron tayong inihaw, kailangan natin ng talaga namang maraming sili, right? So, kuha muna ako ng onti nito. Then, punta tayo dun sa kabila, mangunguha tayo ng mga okra at saka ng talong. Hi, Snow! Ayan, so, eto na yung mga talong, mag-harvest tayo. Pang-ihaw natin. Kuha pa tayo. Kunin na natin lahat. Masarap to. Prepare natin dun sa bangus. Ang lalaki ng mga eggplants ko. Oh. Eggplants. Yung iba maliit pa eh. So we're going to get some more vegetables here. So kuha rin tayo ng okra. Kuha ako ng mga kalamansi ko. Okay. Marami pa dito. Sarap. Yan. So, halika na. Mag-ihaw na tayo ng ating gulay. So, ayan. Eto na. Ihawin na natin yung mga gulay natin. Siyempre, kasama dyan yung bangus. So, check na natin yung ating pork belly. Ayan. So, one last pahid. Ayan. So, malapit itong maluto. No? Taas na natin yung init. Todo natin. So, yan, mga 20 minutes, mga less than 20 minutes, luto na siya. So, lagyan natin siya nito kasi lalagyan ko siya ng bagoong. Okay. Testing. Testingin natin kung malutong siya. Wow. Grabe, ang lambot nga pala. By the way, nakita nyo yun? Nahihiwalay siya. Yun, ang lambot, ang sarap, and juicy. Hindi siya dry. And maganda yung quality, by the way, ng pork mismo kasi hindi siya masyado mataba. So, ito na yung ating bangus. Yan. Ayan yung ating pork. Mas masarap, syempre, kapag ganyan ang preparation mo, no? Filipino style talaga.
Salo-salo, di ba? Iba pa rin ang Filipino food, no? Parang, kung nakatira ka sa ibang bansa, sigurado hanapin mo pa rin yung comfort food, right? Bigyan natin ng mangga. Grabe, Filipino na Filipino talaga yung pagkain na yan. Maglagay ka ng bagoong. Siyempre, ano ba yung mangga na walang bagoong? Bagoong isda. Dapat hindi mawawala yan. Sausawan yan eh. Pigaan natin ng kalamansi. Okay, bagoong isda. Kamatis pa. Siyempre, lagyan natin ng pipino. O yan. Yan ang ating napakasarap na lechon pork belly platter. So ayan, natapos na ang ating very special for today, ang Filipino platter, lechon belly. And of course, sinamahan ko na rin siya ng bangus and mga gulay na talaga namang for Filipino gatherings. Until sa susunod ulit, please don't forget to subscribe to our YouTube channel. Bye!